Okay po, gusto nyo ba pumayat? Paano gagawin natin para papayat tayo? At another topic din, gaano karaming ulam ang kailangan natin? Marami sa atin, hindi natin alam, di ba? Gaano karaming ulam or protein kailangan mo in a day? Di ba? Nalilito tayo, ano ba dadamihan? Kanin, ulam, o gulay? Yan. Ayon sa pag-aaral, pag mas maraming protein ang kakainin natin, mas nakakapayat. Kaya ituturo ko sa inyo gaano karaming protina o ulam kailangan para pumayat. At hindi rin dapat na masosobra. Huwag sobra konti, huwag sobra dami. Sa mga kababayan natin, kadalasan sobrang kulang tayo sa protein. Papakita ko sa inyo gaano karaming kailangan in a day ng lalaki at babae. Kasi pag kulang tayo sa ulam, puro kanin na lang, konting-konti ang ulam, hindi lalakas. Hihina ang muscle, 'di ba? Mamumutla. At actually, lalo pa nga tumataba pag puro kanin at tinapay. So, more protein. Ayaw rin naman natin yung sobra sa protein. May ibang tao, puro protein na lang kinakain. Wala nang kanin. So, pag totally protein naman, ayaw din natin. Binabantayan din natin yung kidneys, lalo na kung may diferensya sa kidney. So, may pro and con. Tuturo ko sa inyo yung tamang amount. Anyway, ang recommended na protein per day, mga ganyan. 50 grams to 70 grams in a day. I-explain ko mamaya gaano karami, ano yung sukat ng 50 grams or 70 grams. Sa babae, pwedeng mga 50 grams lang in a day. Siguro baka 100 pounds lang yung lalaki. Depende sa size. Pero sa lalaki na mga 160 pounds na lalaki or more, kailangan nyo mga 70 grams ng protein. Mga ganong karami. Yun po yung sapat na dami. Tama-tama lang. Maraming benefits ang protein. Pampalakas ng muscle, para sa buto, para sa muscle yan, mga hormones, metabolism, for energy. Maganda siya. Laman siya kasi, di ba? Lalo na pag tumatanda. Ito yung mga sources ng protein. Ito. Pag maraming protein, mas mabilis maghilom kung may sugat. Ayan, no? Kung merong mga sakit, mas mabilis gumaling. Pati hormones natin, digestive system, kailangan din ng protein para gumana. Ito yung mga sources ng protein na pwede. Ayan, no? Karne. Pwedeng baboy, pwedeng baka, pwedeng isda. Locally, pwede itlog. Murang itlog. Pero hindi naman pwede, syempre, sobra daming itlog. So, mga 1 to 2 eggs in a day lang. Pwede rin munggo. Mura ang munggo. Okay, munggo, nuts, yan, mga seeds, protein din yan. Gulay, may protein din ang gulay. Ang gulay. Ayan, so, pag dadamihan mo yung protina mo, kumpara doon sa kanin, so tama lang yung kanin nyo, 1 cup na lang, tapos mas marami yung ulam nyo konti, nakakatulong siya magpapayat kasi bibilis ang metabolic rate mo. Mas bibilis yung galaw ng katawan. At hindi ka magugutom. Mas hindi ka gutom. Subukan nyo yan. Subukan nyo sa gabi, kumain kayo ng 2 platong kanin at konting ulam. Madaling araw, gutom na kayo at tataba pa kayo. Pero pag kumain kayo sa gabi, let's say, ng 2-piece chicken, 2 pirasong manok, wag lang laging prito, let's say, nilagang manok, 2 piraso, ng manok, pati chicken breast, tapos konti lang kanin mo, magugulat kayo, mas hindi ka gugutumin. Kasi solid to eh. Ang protein talaga solid, mas gusto ng katawan natin. Hindi katulad ng kanin, tinapay, mabilis lang eh, tataas lang blood sugar mo, bababa lang ulit. Hindi rin maganda. So, more protein, weight loss, so namamayat sila. Kaya yung high protein diet, nakakapayat talaga siya. Ayan, nakakapayat eh. More muscle, okay? Lalo na sa matatanda. Kaya nga yung mga may edad, lumalawlaw na to kasi nga nawawala yung muscle. Ang mabilis mawalan ng muscle, yung hita natin. Kaya pag medyo matanda na, hindi na sila makalakad, unstable na, nababawasan na yung muscle natin. Age 50 and above, papayat na ng papayat kasi nga, kailangan na nila more protein. Hindi nila alam kulang na ulam nila. Kaya sa mga nakikinig sa atin, sa mga magulang, lolo, lola, para lumakas sila, more protein.
Pag buntis, kailangan mas marami ding protein. Mga 70 grams of protein. Ayan, oh. Yan ang requirement, oh. Yan. So, maraming benefits ang protein. Tulad na sinabi ko, digestion, muscle, bawas gutom, pampapayat. Yan. Kahit sa diabetes, okay din. Huwag lang matatabang protein ang piliin. Pwede naman puro munggo, puro tokwa. Protein din yun, eh. O gatas, protein din yun. Yogurt, protein din. Ano, immune system, pati yung biglang taas ng blood sugar, nako-control din. Yung mga atleta, kita mo yung mga athlete, talagang puro protein sila eh. Yung mga bodybuilder, puro protein, di ba? Pero pag mga senior o above 50 years old, kailangan din more protein. Mas matanda, para hindi lumitang muscle, pati buto, para lumakas ang buto. Ano naman ang sinasabi ko na wag sobrang protein pag may kidney problem. Ngayon, kung may kidney problem ka na, let's say mataas ang creatinine, o may high blood, may diabetes, nakita na may tama na yung kidneys, na meron ka ng kidney disease, yun ang binabawasan ng protein. Kasi, pero, 99% naman ng tao walang kidney problem. So, kung wala kang kidney problem, okay tayo sa 50 grams to 70 grams of protein in a day. Actually, hindi naman sobra dami yun eh. Makikita nyo halos 2 baga sa pork chop eh. Isang pork chop lang sa tanghali tsaka sa gabi. Ganun lang yun eh. Hindi naman ganun karaming protein yun eh. So, pag ganun lang karami, okay pa rin sa kidneys. Ang ayaw mo lang sa kidneys, yung puro steak, puro karne na lang, wala nang kanin kinakain. Tsaka ito, pag may kidney problem eh. Oo. Pero kung wala kang kidney problem, you need more protein. Yan. Oo. So, check yung creatinine, kung may kidney problem. Basta walang kidney problem, okay tayo. So, basically, sa karamihan ng nanonood sa atin, 99.9% ng nanonood sa atin, kulang sa protein. Lalo na dito sa Pilipinas kasi mahal ang baboy, mahal ang baka, mahal ang isda, di ba? Kaya tinitipid natin yung ulam eh. Pero, paano mo paparamihan ang protein mo? More tokwa, more tofu, pwede yan. More munggo, more gulay, lean meat, ayan o, baboy, baka, isda, bangus, eggs, milk, yogurt, legumes, nuts. Pwede yan mas dadamihan. Okay? Ngayon, gaano karami yung tamang dami? Ito. 8-ounce serving of beef. Malaki to yung 8 ounce na to eh. 8 ounce, parang ano na yun. Malaking hiwa na yun eh. Isang malaking 8 ounce kasi, 61 grams na yun. Sobra-sobra na yun. Isang itlog, 6 grams of protein yun. 6 lang. So, ang requirement natin, mga 60 in a day. 50 to 60 in a day. O, pakita mo, Doc Lisa. So, pag 60 grams ang requirement natin sa lalaki o sa babae, lalo na sa mga senior, kailangan mas maraming protein. Ganito karami ang 30 grams. So, minimum 2 nito sa isang araw. Pag chicken breast, almost 2 piece yan eh. Okay? Almost 2 piece. So, kailangan mo parang 2 piece sa tanghali, 2 piece sa gabi para maka 60. O steak, 150 grams. Mga ganito lang kalaki yan eh. 150 grams. Ito lang, itong palad ko lang na medyo makapal. So, 2 lang yan. O salmon, ganito kalaki. Kita mo yung hiwa. O, 2 lang yan. Aabot ka na ng 60 grams in a day. Pero sa malaking lalaki, pwede pa mas marami. So, yan ang minimum. Ito pwede rin mga dilata. Dilatang sardinas, dilatang tuna. Okay din naman eh. Kung mas mura yan sa atin. Ang problema kasi nga sa atin, karamihan, puro only rice, puro noodles, halos walang kaulam-ulam. Diba? Ang konti-konti ng ulam. O minsan, ito, si Doc Lisa, ang gawain, pansit ang ulam sa kanin. So, pag pansit, inulam mo sa kanin, wala kang protein doon. Halos wala kang protein. Kailangan mo nga eh, kahit tokwa, tofu, binso, pwede rin, no? Chickpeas, garbanzos, nuts, protein din yan. Okay? So, requirements sa lalaki, mga 56 to 60 grams of protein. Sa babae, up to 50 grams of protein. Pero mas matanda, mas marami pa kailangan. Pag senior, kailangan tuturuan more protein. Kasi kita mo yan, no? Lumiliit talaga muscle, eh. Yan, no? Maraming protein to.
Yan, no? Kita mo ulam niya. Ang konti lang ng kanin, no? O, tingnan niyo. Yung kanin, konti. Yung protein niya, ang dami. Actually, medyo marami protein ito. O, tayo, hindi tayo ganito kumain. Tayo, lahat to kanin. Ito lang ulam natin, 4 na piraso. Kaya mahina. Kaya tayo tumataba. Kasi hindi nakakabusog talaga yung kanin. Mabubusog ka sa una, pero sandali lang, ubus na. Mabilis kasi siya mawala. Seniors, more protein. Ayan, kailangan mo. Para mas lumakas. Gano'ng karami? Up to 70 grams of protein in a day. 70 to 90 pa nga eh. Sa lalaki na 160 pounds, ayan, up to 90. So, hindi lang 2 piraso nito sa ibang tao, up to 3 pieces, 3 ganito. Pag sa babae, pwede na 2 niyan. Sa lalaki, lalo na kung construction worker, nagtatrabaho, very physical yung work, di ba? Kailangan mo more protein. Ayan, no? Mas matanda, mas maraming ulam ang kailangan. Okay, ito yung mga high protein. High protein na to eh. Ayan, no? Mga gulay, oh. Ayan, no? Mga tofu, itlog, ayan, no? Yogurt, may mga prutas. Papalitan mo ng high protein. Ito, protein na to eh. Ayan, no? Giniling, ano to Lisa? Gulay, itlog, may mga halo-halo pang iba. Kita mo halos walang kanin, no? Halos walang kanin. Gulay yung ito yung pinakakanin niya. May carbohydrates ka na dito. Ayan, no? Oh, high protein diet to. Diba? O, kaya nyo ba yan? Sabi ni Doc Lisa, mas mura daw manok. So, manok na lang. Nasa luto na lang. Huwag lang laging fried chicken. So, pag breakfast, lagyan ng mas maraming mani o itlog. Pwede mo dagdagan ng itlog. Pero itlog kasi mga 1 to 2 eggs in a day lang eh. Tsaka 6 grams of protein yan. Pag dalawa, 12 grams of protein. Pwede na. Basta walang sakit sa puso, okay lang yan. 1 to 2 eggs. Yogurt, pwede rin. Protein din yan. Yung salad, lagyan mo ng laman-laman. Lagyan mo ng nuts, kung may mga karne na tira-tira, chicken breast, cottage cheese, eggs, pwede. Yung mga tinapay, lagyan ng mas maraming keso, mas maraming ulam. Kailan yung keso natin, hindi ganun ka-healthy eh. Alam ko, medyo hindi maganda yung cheese natin. So, egg, mas marami beans. Mas marami sari-saring beans. Pwede. High protein soup, di ba? Yung sabaw natin, lagyan ng mga laman, mga nilagang baka, pwede rin yan. Dinner, ito malaking steak to. Siguro ang 30 grams, mga ano lang, 4 na piraso lang, ganito lang. So, ito sa tanghali, ito sa gabi. Ito, chicken breast, maganda, oh. Grilled to, hindi siya prito. Pwede ito sa tanghali, ito sa gabi. Makaka 60 grams ka na yan. Diba? Isda, pwede rin. Kung hindi ganito, delata, pwede rin. Pero isang isdang ganito, 25 grams of protein lang, eh. So, pag kailangan mo 70, mga 3 niyan in a day. Okay? So, pag sa senior, mahina, may sakit, a little more protein. Hindi pa rin naman sobra yan eh. Kasi kakain ka pa rin naman ng kanin at ibang ulam mo. List of high protein foods: chicken, fish, garbanzos, avocado, oatmeal, itlog, gatas, at yogurt. Yan. Tingnan nyo yung mga sample natin. Ano ba to, Doc Lisa? Mga beef to eh. Di ba? I think this is beef. Ito mechado. Kita nyo, walang kanin siya. Oh. Wala siyang kanin. Oh. High protein. Yan, no? Andito na yung carbohydrates mo, eh. May carbo ka na dito. Kita mo to, ah. Itong pinakita niya, 40% carbohydrates pa rin naman to, eh. Ito, mga set meal to. Ito, carbohydrates na to, eh. Itong gulay may carbohydrate. Pero, may 30% protein na yan. Ayan, no? May 30% protein na yan. So, 40% carbo, 30% protein, 30% fat, pwede na yan. Mataas na yan protein. So, pag sinabi ko itaas, hanggang ganyan lang yan. 20 to 30%. Mga 60 grams in a day. Sana po nakatulong to para ma-adjust natin yung pagkain natin sa tamang dami. Okay? God bless po.